Ecclesiastes, Kabanatang 1. Ang mga salita ng mga ngaral na anak ni David, hari sa Jerusalem, walang kabuluhan na mga walang kabuluhan, sabi ng mangangaral, walang kabuluhan na mga walang kabuluhan, lahat ay walang kabuluhan. Anong pakinabang mayroon ang tao sa lahat ng kaniyang gawa na kaniyang ginagawa sa ilalim ng araw? Isang salin ng lahi ay yumayaon at ibang salin ng lahi ay dumarating, ngunit ang lupa ay nananatili magpakilanman. Ang araw naman ay sumisikat at ang araw ay lumulubog at nagmamadali sa dakong sinisikatan nito. Ang hangin ay yumayaon sa dakong timugan at pumipihit sa hilagaan at laging pumipihit na patuloy, at ang hangin ay buwabalik uli ayon sa kanyang pihit. Lahat ng mga ilog ay humuhugos sa dagat, gayunmay hindi napupuno ang dagat. Sa dakong hinuhugusan ng mga ilog, doon din nagsisihugos uli ang mga yaon. Lahat ng mga bagay ay puspos ng pag-aalapaap, hindi maisasaysay ng tao. Ang mata ay hindi nasisiyahan ng pagtingin, ni ang tainga man ay nasisiyahan sa pakikinig. Yaong nangyari ay siyang mangyayari, at yaong nagawa ay siyang magagawa, at walang bagong bagay sa ilalim ng araw. May bagay ba na masasabi ang mga tao, tingnan mo, ito'y bago? Nayari nga sa mga panahon na una sa atin, walang alaala sa mga dating lahi, ni magkakaroon man ng alaala sa mga huling salin ng lahi na darating, sa mga yaon na darating pagkatapos. Akong mangangaral ay naging hari sa Israel, sa Jerusalem, at inihilig ko ang aking puso na hanapin at siyasatin sa pamamagitan ng karunungan ang lahat na nagawa sa silong ng langit. Mahirap na pagdaramdam na ito ang ibinigay ng Diyos sa mga anak ng mga tao upang pagsanayan. Aking nakita ang lahat na gawa na nagawa sa ilalim ng araw, at narito, lahat ay walang kabuluhan at nauuwi sa wala. Ang baluktot ay hindi matutuwid, at ang kulang ay hindi mabibilang. Ako'y sumasangguni sa aking sariling puso na sinasabi ko, narito, nagtamo ako sa akin ng malaking karunungan ng higit kaysa lahat na nauna sa akin sa Jerusalem. Oo, ang puso ko'y nagtaglay ng malaking kabihasnan sa karunungan at kaalaman, at inihilig ko ang aking puso na makaalam ng karunungan at makaalam ng kaululan at ng kamangmangan. Aking nahalata na ito man ay nauuwi sa wala, sapagkat sa maraming karunungan at maraming kapanglawan, at siyang nananagana sa kaalaman ay nananagana sa kapanglawan. Ecclesiastes, Kabanatang 2. Sinabi ko sa aking puso, pumarito ka ngayon, susubukin kitang may kasayahan, kaya't magsawa ka sa kalayawan, at narito, ito rin ay walang kabuluhan. Aking sinabi tungkol sa tawa, ito'y ulol, at sa kasayahan, anong ginagawa nito? Aking sinisiyasat sa aking puso na kung paanong masasayahan ang aking katawan sa pamamagitan ng alak. Pinapatnubayan pa ng karunungan ang aking puso, at kung paanong hahawak sa kamangmangan hanggang sa aking makita kung ano ang mabuti sa mga anak ng mga tao na marapat nilang gawin sa silong ng langit sa lahat ng mga kaarawan ng kanilang buhay.
Gumawa ako sa ganang akin ng mga malaking gawa. Nagtayo ako sa ganang akin ng mga bahay. Nagtanim ako sa ganang akin ng mga ubasan. Gumawa ako sa ganang akin ng mga halamanan at ng mga liwasan, at aking tinamnan ng mga sari-saring puno ng kahoy na nagkakabunga. Gumawa ako sa ganang akin ng mga tipunan ng tubig upang dumilig ng gubat na pagtatamnan ng mga puno ng kahoy. Ako'y bumili ng mga aliping lalaki at babae, at nagkaroon ako ng mga aliping ipinanganak sa aking bahay. Nagkaroon din naman ako ng mga malaking pag-aari na mga bakahan at mga kawan nang higit kaysa lahat na nauna sa akin sa Jerusalem. Nagtipon din ako sa ganang akin ng pilak at ginto at ng tanging kayamanan ng mga hari at ng mga lalawigan. Nagtatangkilik ako sa akin ng mga lalaking mga awit at mga babaeng mga awit at ng mga kalayawan ng mga anak ng mga tao. Mga sari-saring instrumento ng musiko, iya'y totoong marami. Sa gayoy, naging dakila ako at lumago ako ng higit kaysa lahat na nauna sa akin sa Jerusalem. Ang akin namang karunungan ay namamalagi sa akin, at anumang ninasa ng aking mga mata ay hindi ko ipinagkait. Hindi ko pinigil ang aking puso sa anumang kagalakan, sapagkat nagagalak ang aking puso dahil sa lahat kong gawain, at ito ang aking bahagi na mula sa lahat kong gawain. Nang magkagayoy, minasdan ko ang lahat ng mga gawa na ginawa ng aking mga kamay, at ang gawain na aking pinagsikapang gawin, at narito, lahat ay walang kabuluhan at nauuwi sa wala, at walang pakinabang sa ilalim ng araw. At ako'y pumihit upang masdan ang karunungan, at ang kaululan, at ang kamangmangan, sapagkat ano ang magagawa ng tao na sumusunod sa hari? Sa makatuwid bagay ang nagawa na laong panahon ng nakaraan. Nang magkagayoy, aking nakita na ang karunungan ay humihigit sa kamangmangan, na gaya ng liwanag na humihigit sa dilim. Ang mga mata ng pantas ay nasa kanyang ulo, at ang mangmang ay lumalakad sa kadiliman, at gayunman aking namalas na isang pangyayari ang nangyari sa kanilang lahat. Nang magkagayoy, sinabi ko sa puso ko, kung ano ang nangyari sa mangmang, gayon ang mangyayari sa akin. At bakit pa nga ako naging lalong pantas? Nang magkagayoy, sinabi ko sa puso ko, na ito man ay walang kabuluhan, sapagkat kung paano sa pantas ay gayon din sa mangmang, walang alaala magpakilanman. Dangang sa mga araw na darating ay malilimutang lahat na, at kung paano ang pantas ay namamatay, ay gayon ang mangmang. Sa gayoy ipinagtanim ko ang buhay, sapagkat ang gawa na ginawa sa ilalim ng araw ay mapanglaw sa akin, sapagkat lahat ay walang kabuluhan at nauuwi sa wala. At ipinagtanim ko ang lahat kong gawa na aking ginawa sa ilalim ng araw. Yamang marapat kong iwan sa tao na susunod sa akin. At sinong nakakaalam kung siya'y magiging isang pantas o isang mangmang? Gayunmay, magpupuno siya sa lahat ng aking gawa na aking ginawa, at sa aking pinagpakitaan ng karunungan sa ilalim ng araw. Ito man ay walang kabuluhan. Kaya't ako'y bumalik upang aking alisan ng pag-asa ang aking puso,
tungkol sa lahat na gawa na aking ginawa sa ilalim ng araw, sapagkat may tao na ang gawa ay sa pamamagitan ng karunungan at ng kaalaman at ng kabihasnan. Gayunmay sa tao na hindi gumawa niyaon ay iiwan niya na pinakabahagi niyaon. Ito man ay walang kabuluhan at malaking kasamaan, sapagkat ano ang tinatamo ng tao sa lahat niyang gawa at sa nais ng kanyang puso na kaniyang iginawa sa ilalim ng araw, sapagkat lahat niyang karawan ay mga kapanglawan lamang at ang kaniyang pagdaramdam ay hapis. Oo, pati sa gabi ay hindi nagpapahinga ang kaniyang puso. Ito man ay walang kabuluhan. Walang maigi sa tao, kundi ang kumain at uminom, at pagalaking mabuti ang kaniyang kaluluwa sa kaniyang gawa. Ito man ay aking nakita na mula sa kamay ng Diyos. Sapagkat sinong makakakain o sinong makapagtataglay ng kagalakang higit kaysa akin, sapagkat ang tao na kinaluluguran niya, binibigyan ng Diyos ng karunungan at kaalaman at kagalakan, ngunit ang makasalanan ay binibigyan niya ng damdam na magpisan at magbunton upang maibigay sa kanya na kinaluluguran ng Diyos. Ito man ay walang kabuluhan at nauuwi sa wala. Ecclesiastes, Kabanatang 3. Sa bawat bagay ay may kapanahunan at panahon sa bawat panukala sa silong ng langit, panahon ng kapanganakan at panahon ng kamatayan, panahon ng pagtatanim at panahon ng pagbunot ng itinanim, panahon ng pagpatay at panahon ng pagpapagaling, panahon ng pag-iba at panahon ng pagtatayo, panahon ng pag-iyak at panahon ng pagtawa, panahon ng pagtangis at panahon ng pagsayaw, panahon ng paghahagis ng mga bato at panahon ng pagpipisan ng mga bato, panahon ng pagyakap at panahon ng pagpipigil sa pagyakap, panahon ng paghanap at panahon ng pagkawala, panahon ng pag-iingat at panahon ng pagtatapon, panahon ng pagpunit at panahon ng pananahi, panahon ng pagtahimik at panahon ng pagsasalita, panahon ng pag-ibig at panahon ng pagtatanim, panahon ng digma at panahon ng kapayapaan. Anong pakinabang ang tinatamo niya na gumagawa sa kaniyang pinagpapagalan? Aking nakita ang sakit na ibinigay ng Diyos sa mga anak ng mga tao upang pagsanayan. Ginawa niya ang bawat bagay na maganda sa kapanahunan niyaon. Inilagay rin niya ang sanglibutan sa kanilang puso, na anupat hindi matalos ng tao ang gawa na ginagawa ng Diyos mula sa pasimula hanggang sa wakas. Nalalaman ko na walang maigi sa kanila kaysa magalak at gumawa ng mabuti habang sila'y nabubuhay. At ang bawat tao rin naman ay marapat kumain at uminom at magalak sa kabutihan sa lahat niyang gawa. Siyang kaloob ng Diyos. Nalalaman ko na anumang ginagawa ng Diyos, magiging magpakailanpaman, walang bagay na maidadagdag o anumang bagay na maalis, at ginawa ng Diyos upang ang tao ay matakot sa harap niya. Ang nangyari sa nagdaan ay nangyari na, at ang mangyayari pa ay nangyari na rin, at hinahanap uli ng Diyos ang nakaraan na
At bukod dito'y aking nakita sa ilalim ng araw, sa dako ng kahatulan, na nandoon ang kasamaan, at sa dako ng katuwiran, na nandoon ang kasamaan. Sinabi ko sa puso ko, hahatulan ng Diyos ang matuwid at ang masama, sapagkat may panahon doon sa bawat panukala at sa bawat gawa. Sinabi ko sa puso ko, dahil sa mga anak ng mga tao, upang subukin sila ng Diyos, at upang kanilang makita na sila'y mga hayop lamang, sapagkat ang nangyayari sa mga anak ng mga tao ay nangyayari sa mga hayop. Sa makatuwid bagay, isang bagay ang nangyari sa kanila, kung paanong namamatay ang hayop, gayon namamatay ang tao. Oo, silang lahat ay may isang hininga, at ang tao ay wala ng karangalang higit sa hayop, sapagkat lahat ay walang kabuluhan. Lahat ay nagsisiyaon sa isang dako, lahat ay buhat sa alabok, at lahat ay nangauuwi sa alabok uli. Sinong nakakalam ng diwa ng tao kung napapailang lang, at ng diwa ng hayop kung napaiibaba sa lupa? Kaya't aking nakita na walang bagay na maigi, kundi ang tao ay magalak sa kaniyang mga gawa, sapagkat siyang kaniyang bahagi, sapagkat sinong magbabalik sa kaniya upang makita ang mangyayari pagkamatay niya. Ecclesiastes, Kabanatang 4. Nang magkagayoy, pumihit ako, at aking nakita ang lahat ng kapighatian na nagawa sa ilalim ng araw, at narito ang mga luha ng mga yaon na napipighati, at wala silang mga aliw, at sa siping ng mga namimighati sa kanila ay may kapangyarihan, ngunit wala silang mga aliw. Kaya't aking pinuri ang patay na namatay na, nang higit kaysa may buhay na nabubuhay pa. Oo, maigi kaysa kanila kapwa ang hindi ipinanganak, na hindi nakakita ng masamang gawa na nagawa sa ilalim ng araw. Nang magkagayoy, nakita ko ang lahat ng gawa, at bawat gawang mainam, na dahil dito ay pinananaghilian ang tao ng kaniyang kapwa. Ito man ay walang kabuluhan at nauuwi sa wala. Inihahalukip-kip ng mangmang ang kaniyang mga kamay, at kumakain ng kaniyang sariling laman. Maigi ang isang dakot na may katahimikan, kaysa dalawang dakot na may kahirapan at walang kabuluhan. Nang magkagayoy, bumalik ako, at aking nakita ang walang kabuluhan sa ilalim ng araw. May isa na nag-iisa, at siya'y walang pangalawa. Oo, siya'y walang anak o kapatid man, gayon may walang wakas sa lahat niyang gawa, ni nasisihan man ang kaniyang mga mata sa mga kayamanan. Dahil kanino nga, sabi niya, nagpapagal ako, at binabawahan ko ang aking kaluluwa ng mabuti. Ito man ay walang kabuluhan. Oo, mahirap na damdam. Dalawa ay maigi kaysa isa, sapagkat sila'y may mabuting kagantihan sa kanilang gawa. Sapagkat kung sila'y mabuwal, ibabangon ng isa ang kaniyang kasama. Ngunit sa aba niya na nag-iisa, pagka siya'y nabuwal, at walang iba na magbabangon sa kanya. Muli, kung ang dalawa ay mahigang magkasama, may init nga sila. Ngunit paanong makapagpapainit ang isa na nag-iisa? At kung ang isang tao ay manaig laban sa kanya na nag-iisa,
Ang dalawa ay makakalaban sa kanya at ang panaling 3 ikid ay hindi napapatid na madali. Maigi ang duka at pantas na bata kaysa matanda at mangmang na hari na hindi nakakaalam ng pagtanggap ng payo pa, sapagkat mula sa bilangguan ay lumabas siya upang maghari. Oo, sa kaniyang kaharian nga ay ipinanganak siyang dukha. Aking nakita ang lahat na may buhay na nagsisilakad sa ilalim ng araw, na sila'y kasama ng bata. Nang ikalawa na tumatayo na kahalili niya, walang wakas sa lahat ng bayan, sa makatwidbagay sa lahat na pinaghaharian niya. Gayunmay silang darating pagkatapos ay hindi mga gagalak sa kanya. Tunay na ito man ay walang kabuluhan at nauuwi sa wala. Ecclesiastes, Kabanatang 5. Ingatan mo ang iyong paa pagka ikaw ay napasa sa bahay ng Diyos, sapagkat ang paglapit upang makinig ay maigi kaysa magbigay ng hain ng mga mangmang, sapagkat hindi nila nalalaman na sila'y nagsisigawa ng kasamaan. Huwag kang pakabigla ng iyong bibig, at huwag magmadali ang iyong puso na magsalita ng anumang bagay sa harap ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay nasa langit at ikaw ay nasa lupa. Kaya't pakauntiin mo ang iyong mga salita, sapagkat ang panaginip ay dumarating sa karamihan ng gawain, at ang tinig ng mangmang sa karamihan ng mga salita. Pagka ikaw ay nananata ng panata sa Diyos, huwag kang magliban ng pagtupad, sapagkat siya'y walang kaligayahan sa mga mangmang. Tuparin mo ang iyong ipinanata. Maigi nga ang ikaw ay huwag manata, kaysa ikaw ay manata at hindi tumupad. Huwag bayaan ang iyong bibig na papagkasalanin ang iyong laman, at huwag ka mang magsabi sa harap ng anghel na isang kamalian. Bakit nga magagalit ang Diyos sa iyong tinig at sisirain ang gawa ng iyong mga kamay? Sapagkat sa karamihan ng mga panaginip ay may kawalang kabuluhan, at sa maraming mga salita, ngunit matakot ka sa Diyos. Kung iyong nakikita ang kapighatian ng dukha at ang karahasang pag-aalis ng kahatulan at kaganapan sa isang lalawigan, huwag mong kamanghaan ang bagay, sapagkat ang lalong mataas kaysa mataas ay nagmamasid, at may lalong mataas kaysa kanila. Bukod dito ay sa lahat ang pakinabang sa lupa. Ang hari man ay pinaglilingkuran ng bukid. Siyang umiibig sa pilak ay hindi masisihan sa pilak, o siya mang umiibig sa kasaganaan ng pakinabang, ito man ay walang kabuluhan. Pagka ang mga pag-aari ay nagsisidami silang nagsisikain ng mga yaon. At anong pakinabang mayroon ang may-ari ni yaon, kundi ang mamasdan ng kaniyang mga mata? Ang tulog ng manggagawang tao ay mahimbing, maging siya'y kumain ng kaunti o marami. Ngunit ang kasaganaan ng yaman ay hindi magpapatulog sa kanya. May malubang kasamaan na aking nakita sa ilalim ng araw. Ito nga, ang mga yamang iniingatan ng may-ari niyaon sa kapahamakan niya, at ang mga yamang yaon ay nawawala ng masamang pangyayari. At kung siya'y magkaanak ng lalaki, walang maiiwan sa kaniyang kamay.
kung paanong siya'y lumabas sa bahay bata ng kanyang ina, hubad na yayaon siya uli na gaya ng siya'y dumating at hindi magdadala ng anuman sa kaniyang nagawa na kaniyang madadala sa kaniyang kamay. At ito man ay malubhang kasamaan na kung paano siya dumating ay gayon siya yayaon at anong pakinabang mayroon siya na gumagawa sa hangin. Lahat ng mga araw naman niya ay ikinakain niya sa kadiliman at siya ay totoong nayayamot at may sakit at pag-iinit. Narito na aking nakita na mabuti at ukol sa isa ang kumain at uminom at magalak sa kabutihan sa lahat niyang gawa na kaniyang ginagawa sa ilalim ng araw. Lahat ng mga karawan ng kaniyang buhay na ibinigay sa kaniya ng Diyos, sapagkat ito'y kaniyang bahagi. Bawat tao rin naman na binigyan ng Diyos ng mga kayamanan at mga pag-aari at binigyan ng kapangyarihan na kumain niyaon at kumuha ng kanyang bahagi at magalak sa kanyang gawa, ito'y kaloob ng Diyos. Sapagkat hindi niya alalahaning lubha ang mga kaarawan ng kanyang buhay, sapagkat sinasagot siya ng Diyos sa kagalakan ng kaniyang puso. Ecclesiastes, Kabanatang 6. May kasamaan na nakita ko sa ilalim ng araw at mabigat sa mga tao. Ang tao na binibigyan ng Diyos ng mga kayamanan, pag-aari at karangalan na anupat walang kulang sa kaniyang kaluluwa sa lahat niyang ninanasa. Gayunmay hindi binibigyan siya ng Diyos ng kapangyarihan na kumain niyaon, kundi iba ang kumakain niyaon. Ito'y walang kabuluhan at masamang sakit. Kung ang isang tao ay magkaanak ng 100 at mabuhay na maraming taon, na anupat ang mga kaarawan ng kaniyang mga taon ay dumami, ngunit ang kaniyang kaluluwa ay hindi mabusog ng mabuti, at bukod dito ay wala siyang pangpalibing. Aking sinasabing maigi ang isang naagas kaysa kanya, sapagkat dumarating na walang kabuluhan at yumayaon sa kadiliman, at ang pangalan niyon ay natatakpan ng kadiliman. Bukod dito ay hindi nakita ang araw o nakilala man. Ito'y may kapahingahang maigi kaysa isa. Oo, bagaman siya'y mabuhay na 1,000 taon na makalawang masaysay at hindi man magalak ng mabuti, hindi ba nagsisiyaon ang lahat sa isang dako? Lahat ng gawa ng tao ay para sa kanyang bibig, at gayunmay ang panglasa ay hindi nasisiyahan, sapagkat anong pakinabang mayroon ang pantas na higit sa mangmang? O anong pakinabang mayroon ang dukha na maalam lumakad sa harap ng mga buhay? Maigi ang paningin ng mga mata kaysa pagdidili-dili. Ito man ay walang kabuluhan at nauuwi sa wala. Anumang nangyari, ang pangalan niyaon ay natawag ng malaon, at kilala na siya'y tao, na hindi maaaring makipagtalo siya sa lalong makapangyarihan kaysa kanya. Yamang maraming bagay na nangagdaragdag ng walang kabuluhan, ano ang lalong ikinaigi ng tao? Sapagkat sinong nakakaalam kung ano ang mabuti sa tao sa kanyang buhay? Lahat ng mga kaarawan ng kaniyang walang kabuluhang buhay na kaniyang ginugol na gaya ng anino. Sapagkat sinong makapagsasaysay sa tao kung ano ang mangyayari pagkamatay niya sa ilalim ng araw?
Ecclesiastes, Kabanatang 7. Ang mabuting pangalan ay maigi kaysa mahalagang ungkwento, at ang kaarawan ng kamatayan kaysa kaarawan ng kapanganakan. Maigi ang pasabahay ng tangisan kaysa bahay ng pistahan, sapagkat siyang wakas ng lahat ng mga tao at ilalagak ng may buhay sa kanyang puso. Kapanglawan ay maigi kaysa pagtawa, sapagkat sa kapanglawan ng muka ay sumasaya ang puso. Ang puso ng pantas ay nasa bahay ng tangisan, ngunit ang puso ng mangmang ay nasa bahay ng kasayahan. Maigi ang makinig ng saway ng pantas kaysa isang tao'y makinig ng awit ng mga mangmang, sapagkat kung paano ang lagitik ng mga tinik sa ilalim ng palyok, gayon ang tawa ng mangmang, ito may walang kabuluhan. Tunay na nagpapamangmang sa pantas ang pagkapighati, at ang suhol ay sumisira ng unawa. Maigi ang wakas ng isang bagay kaysa pasimula niyaon, at ang matiising loob ay maigi kaysa palalong loob. Huwag kang magagalitin sa iyong kalooban, sapagkat ang galit ay nagpapahinga sa sinapupunan ng mga mangmang. Huwag mong sabihin, ano ang kadahilanan na ang mga unang araw ay maigi kaysa mga ito, sapagkat hindi ka nag-uusisang may katalinuhan tungkol dito. Karunungan ay mabuting gaya ng mana. Oo, lalong marilag sa ganang kanila na nakakakita ng araw, sapagkat ang karunungan ay sanggalang sa makatuwid bagay gaya ng salapi na sanggalang, ngunit ang karilagan ng kaalaman ay iniingatan ng karunungan ang buhay niya na nagtatangkilik niyaon. Gunitain mo ang gawa ng Diyos, sapagkat sinong makapagtutuwid ng ginawa niyang baluktot? Sa kaarawan ng kaginawahan ay magalaka, at sa kaarawan ng kahirapan ay gumunita ka. Oo, ginawa ng Diyos ang isa sa siping ng isa, upang ang tao ay huwag makasumpong ng anumang bagay na mangyayari pagkamatay niya. Lahat ng tao ay nakita ko sa mga kaarawan ng aking walang kabuluhan. May matuwid na namamatay sa kaniyang katuwiran, at may masama na umahaba ang buhay sa kaniyang masamang gawa. Huwag kang lubhang magpakamatuwid, ni huwag ka mang lubhang magpakapantas. Bakit sisirain mo ang iyong sarili? Huwag kang magpakasamang luba, ni magpakamangmang man. Bakit ka mamamatay bago dumating ang iyong kapanahunan? Mabuti na ikaw ay manghawak dito. Oo, doon man ay huwag mong iurong ang iyong kamay, sapagkat siyang natatakot sa Diyos ay lalayo sa lahat na yaon. Karunungan ay kalakasan sa pantas, na higit kaysa 10 pinuno na nangasabayan. Tunay na walang matuwid sa lupa, na gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. Huwag ka rin namang makinig sa lahat ng mga salita na sinasalita. Baka marinig mong sinusumpa ka ng iyong alipin, sapagkat madalas ding nalalaman ng iyong sariling puso na ikaw ay sumumpa rin sa mga iba. Lahat ng ito ay tinikmang ko sa karunungan. Aking sinabi, ako'y magiging pantas, ngunit malayo sa akin. Ang nilikha ay malayo at totoong malalim. Sinong makaaabot? Ako'y pumihit at inilagak ang aking puso na umalam at sumiyasat at humanap ng karunungan at ng kadahilanan ng mga bagay, at umalam na ang kasamaan ay kamangmangan,
at ang kamangmangan ay kaululan. At nakasumpong ako ng bagay na lalong mapait kaysa kamatayan. Sa makatuwid bagay, ang babae na ang puso ay mga silo at mga bitag, at ang kaniyang mga kamay ay gaya ng mga panali. Ang nalulugod sa Diyos ay tatakas sa kanya, ngunit ang makasalanan ay makukuha niya. Narito, ito'y aking nasumpungan, sabi ng mangangaral, na iniaagapay ang isang bagay sa iba upang matagpuan ang kadahilanan, na hinahanap pa ng aking kaluluwa, ngunit hindi ko nasumpungan. Isang tao sa 1,000 ang aking nasumpungan, ngunit isang babae sa lahat ng mga yaon ay hindi ko nasumpungan. Narito, ito lamang ang aking nasumpungan, na ginawang matuwid ng Diyos ang tao, ngunit nagsihanap sila ng maraming katha. Ecclesiastes, Kabanatang 8. Sino ang gaya ng pantas na lalaki? At sinong nakakaalam ng kahulugan ng isang bagay? Ang karunungan ng tao ay nagpapasilang ng kaniyang mukha, at ang katigasan ng kanyang mukha ay nababago. Ipinapayo ko sa iyo, ingatan mo ang utos ng hari, at siya'y dahil sa sumpa ng Diyos. Huwag kang magmadaling umalis sa kaniyang harapan, huwag kang mamalagi sa masamang bagay, sapagkat kaniyang ginagawa ang anumang kaniyang kalugdan, sapagkat ang salita ng hari ay may kapangyarihan, at sinong makapagsasabi sa kanya, anong ginagawa mo? Ang nag-iingat ng utos ay hindi nakakaalam ng masamang bagay, at ang puso ng pantas ay nagbubulay ng panahon at kahatulan, sapagkat sa bawat panukala ay may kapanahunan at kahatulan, sapagkat ang karalitaan ng tao ay malaki sa kanya, sapagkat hindi niya nalalaman ang mangyayari, sapagkat sinong makapagsasaysay sa kanya kung paanong mangyayari? Walang tao na may kapangyarihan sa diwa upang pumigil ng diwa, ni walang kapangyarihan siya sa kaarawan ng kamatayan, at walang dahilan sa pakipagpunyaging yaon, ni maililigtas siya ng kasamaan na taglay niya. Lahat ng tao ay nakita ko, at inihilig ko ang aking puso sa bawat gawa na nagawa sa ilalim ng araw. May panahon na ang isa ay may kapangyarihan sa isa sa kaniyang kapahamakan, at gayon din nakita ko ang masama na nakalibing at nagsidating sa hukay, at silang nagsigawa ng matuwid ay nagsialis sa dakong banal at nalimutan sa bayan. Ito man ay walang kabuluhan, sapagkat ang hatol laban sa masamang gawa ay hindi isinasagawa agad. Kaya't ang puso ng mga anak ng mga tao ay lubos na nangagagalak sa paggawa ng kasamaan. Bagaman ang makasalanan ay gumawa ng kasamaan na makaisang daan, at humaba ang kaniyang buhay, gayon may tunay na talastas ko, na ikabubuti nilang nangatatakot sa Diyos, na nangatatakot sa harap niya. Ngunit hindi ikabubuti ng masama, ni hahaba man ang kaniyang buhay na parang isang anino, sapagkat siya hindi natatakot sa harap ng Diyos. May walang kabuluhan na nangyayari sa lupa, na may mga matuwid na tao na kinapapangyarihan ng ayon sa gawa ng masama. Muli, may mga masamang tao na kinapapangyarihan ng ayon sa gawa ng matuwid. Aking sinabi na ito man ay walang kabuluhan. Nang magkagayoy, pinuri ko ang kalayawan, sapagkat ang tao ay walang magiging bagay sa ilalim ng araw,
kundi ang kumain at uminom at magsaya, sapagkat tatahang kasama niya sa kaniyang gawa lahat ng mga kaarawan ng kaniyang buhay na ibinigay ng Diyos sa kaniya sa ilalim ng araw. Nang aking ikiling ang aking puso upang makaalam ng karunungan at upang makakita ng gawain na ginagawa sa lupa, sapagkat may hindi nakakakita ng tulog ng kahit araw o gabi man ng kaniyang mga mata. Namasdan ko nga ang lahat ng gawa ng Diyos na hindi matatalastas ng tao ang gawa na ginagawa sa ilalim ng araw, sapagkat sikaping mainaman ng tao na hanapin ay hindi rin masusumpungan. Oo, bukod dito, bagaman isipin ng pantas na maalaman, hindi rin niya masusumpungan. Ecclesiastes, Kabanatang 9. Sapagkat lahat ng to ay inilaga ko sa aking puso upang siyasatin ang lahat ng ito, na ang matuwid at ang pantas at ang kanilang mga gawa ay nasa kamay ng Diyos. Maging pag-ibig o pagtatanim hindi nalalaman ng tao. Lahat ay sa harap nila. Lahat ng mga bagay ay nagsisidating na para sa lahat. May isang pangyayari sa makatuwid at sa masama, sa mabuti at sa malinis at sa marumi, sa kaniyang naghahain at sa kaniyang hindi naghahain, kung paano ang mabuti, gayon ang makasalanan, at ang mga sumusumpa, gaya ng natatakot sa sumpa. Ito'y isang kasamaan sa lahat na nalikha sa ilalim ng araw, na may isang pangyayari sa lahat. Oo, gayon din ang puso ng mga anak ng mga tao ay puspos ng kasamaan at kaululan ang nasa kanilang puso habang sila'y nangabubuhay, at pagkatapos niyaon ay napatutungo sa pagkamatay, sapagkat sa kaniya na napisan sa lahat na may buhay ay may pag-asa, sapagkat ang buhay na aso ay maigi kaysa patay na leon, sapagkat nalalaman ng mga buhay na sila'y nangamamatay, ngunit hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay, ni meron pa man silang kagantihan, sapagkat ang alaala sa kanila ay nakalimutan. Maging ang kanilang pag-ibig, gaya ng kanilang pagtatanim at ng kanilang pananaghili ay nawala ngayon, na wala man silang anumang bahagi pa na magpakailanman sa anumang bagay na nagawa sa ilalim ng araw. Yumaon ka ng iyong lakad, kumain ka ng iyong tinapay na may kagalakan, at uminom ka ng iyong alak na may masayang puso, sapagkat tinanggap na ng Diyos ang iyong mga gawa. Maging maputing lagi ang iyong mga suot, at huwag magkulang ng ungkwento ang iyong ulo. Ikaw ay mabuhay na masaya, nakalakip ng asawa na iyong iniibig sa lahat na mga karawan ng buhay ng iyong walang kabuluhan, na kaniyang ibinigay sa iyo sa ilalim ng araw. Lahat ng mga karawan ng iyong walang kabuluhan, sapagkat iyan ang iyong bahagi sa buhay at sa iyong gawa na iyong ginagawa sa ilalim ng araw. Anumang masumpungang gawain ng iyong kamay, gawin mo ng iyong kapangyarihan, sapagkat walang gawa, ni kathaman, ni kaalaman man, ni karunungan man sa Sion na iyong pinaparunan. Ako'y bumalik at nakita ko sa ilalim ng araw na ang pag-uunahan ay hindi sa mga matulin, ni ang pagbabakaman ay sa mga malakas, ni sa mga pantasman ang tinapay,
ni ang mga kayamanan man ay sa mga taong naguunawa, ni ang kaloob man ay sa taong matalino, kundi ang panahon at kapalaran ay mangyayari sa kanilang lahat. Sapagkat hindi rin nalalaman ng tao ang kaniyang kapanahunan, kung paano ang mga isda na nahuhuli sa masamang lambat, at kung paano ang mga ibon na nahuhuli sa bitag. Gayon, ang mga anak ng mga tao ay nasisilo sa masamang kapanahunan pagka biglang nahuhulog sa kanila. Nakita ko rin ang karunungan sa ilalim ng araw sa ganitong anyo at naging tila dakila sa akin. Nagkaroon ng maliit na bayan at iilan ang tao sa loob niyaon, at may dumating na dakilang hari laban doon at kumubkob at nagtayo ng mga malaking tanggulan laban doon. May nasumpungan nga roong isang dukhang pantas na lalaki at iniligtas niya ng kaniyang karunungan ang bayan. Gayon may walang umaalaala sa dukhang lalaking yaon. Nang magkagayoy sinabi ko, karunungan ay maigi kaysa kalakasan. Gayon may karunungan ng dukhang taong yaon ay hinamak, at ang kaniyang mga salita ay hindi dininig. Ang mga salita ng pantas na sinalitang marahan ay narinig na higit kaysa hiyaw ng pagpupuno sa mga mangmang. Karunungan ay maigi kaysa mga sandata sa pakipagdigma, ngunit ang isang makasalanan ay sumisira ng maraming mabuti. Ecclesiastes, Kabanatang 10. Ang mga patay na langaw ay nagpapabaho sa ungkwento ng manggagawa ng pabango. Gayon, ang munting kamangmangan ay sumisira ng karunungan at karangalan. Ang puso ng pantas na tao ay nasa kaniyang kanang kamay, ngunit ang puso ng mangmang ay sa kaniyang kaliwa. Oo, gayon din, pagka ang mangmang ay lumalakad sa daan, ay nawawalan siya ng bait, at kaniyang sinasabi sa bawat isa na siya'y isang ulol. Kung ang diwa ng pinuno ay bumangon laban sa iyo, huwag kang umalis, sapagkat ang pagpapakalumanay ay nagpapalikat ng mga malaking pagkagalit. May isang kasamaan na nakita ko sa ilalim ng araw na tila kamalian na nanggagaling sa pinuno. Ang mangmang ay nauupo sa malalaking karangalan, at ang mayaman ay nauupo sa mababang dako. Nakakita ko ng mga alipin na nakasakay sa mga kabayo, at ng mga pangulo na nagsisilakad sa lupa na gaya ng mga alipin. Siyang humuhukay ng lungaw ay mahuhulog doon, at ang sumisira sa pader ay kakagatin siya ng ahas. Ang tumatabas ng mga bato ay masasaktan niyaon, at ang puwapalakol ng kahoy ay napapanganib doon. Kung ang bakal ay pumurol at hindi ihasa ninuman ang talim, marapat nga niyang gamitin ng lalong kalakasan, ngunit ang karunungan ay pinakikinabangang magturo. Kung ang ahas ay kumagat bago maingkanto, wala ngang kapakinabangan sa mangiingkanto. Ang mga salita ng bibig ng pantas ay mapagbiyaya, ngunit ang mga labi ng mangmang ay lalamon sa kaniyang sarili. Ang pasimula ng mga salita ng kaniyang bibig ay kamangmangan, at ang wakas ng kaniyang salita ay makamandag na kaululan. Ang mangmang din naman ay nagpaparami ng mga salita. Gayon may hindi nalalaman ng tao kung ano ang mangyayari. At ang mangyayari pagkamatay niya, sinong makapagsasaysay sa kaniya?
Ang gawa ng mga mangmang ay nagpapayamot sa bawat isa sa kanila, sapagkat hindi niya nalalaman kung paanong pagparoon sa bayan. Sa aba mo, o lupain, kung ang iyong hari ay isang bata at ang iyong mga pangulo ay nagsisikain sa umaga. Mapalad ka, o lupain, kung ang iyong hari ay anak ng mga mahal na tao at ang iyong mga pangulo ay nagsisikain sa kaukulang panahon, sa ikalalakas at hindi sa paglalasing. Sa katamaran ay gumuguho ang bubungan, at di sa pagkilos ng mga kamay ay tumutulo ang bahay. Ang kapistahan ay ginagawa sa ikapagtatawa, at ang alak ay nagpapasaya sa buhay, at ang salapi ay sumasagot sa lahat ng mga bagay. Huwag mong sumpain ang hari. Huwag sa iyong pag-iisip, at huwag mong sumpain ang mayaman sa iyong silid na tulugan, sapagkat isang ibon sa himpapawid ay magdadala ng tinig, at ang may mga pakpak ay magsasaysay ng bagay. Ecclesiastes, Kabanatang 11. Ihasik mo ang iyong tinapay sa tubigan, sapagkat iyong masusumpungan pagkaraan ng maraming araw. Magbigay ka ng bahagi sa 7, oo, sa 8, sapagkat hindi mo nalalaman kung anong kasamaan ang mangyayari sa lupa. Kung ang mga alapaap ay mapuno ng ulan, ay tumutulo sa lupa. At kung ang punong kahoy ay mabuwal sa dakong timugan, o sa dakong hilagaan, sa dakong kinabuwalan ng kahoy, ay doon ito mamamalagi. Ang nagmamalas sa hangin ay hindi maghahasik, at ang tumitingin sa mga alapaap ay hindi aani. Kung paanong hindi mo nalalaman kung ano ang daan ng hangin, o kung paano mang lumalaki ang mga buto sa bahay bata ng buntis, gayon hindi mo nalalaman ang gawa ng Diyos na gumagawa sa lahat. Ihasik mo sa umaga ang iyong binhi, at huwag mong iurong ang iyong kamay sa hapon, sapagkat hindi mo nalalaman kung alin ang tutubo, kung ito o yaon, o kung kapwa magiging mabuti. Tunay na ang liwanag ay mainam at masayang bagay sa mga mata na magsitingin sa araw. Oo, kung ang tao ay mabuhay ng maraming taon, magalak siya sa lahat ng yaon. Ngunit alalahanin niya ang mga kaarawan ng kadiliman, sapagkat magiging marami. Lahat ng dumarating ay walang kabuluhan. Ikaw ay magalak, o binata, sa iyong kabataan, at pasayahin ka ng iyong puso sa mga kaarawan ng iyong kabataan, at lumakad ka ng mga lakad ng iyong kalooban at sa paningin ng iyong mga mata. Ngunit talastasin mo na dahil sa lahat ng mga bagay na ito ay dadalhin ka ng Diyos sa kahatulan. Kaya't ilayo mo ang kapanglawan sa iyong puso, at alisin mo ang kasamaan sa iyong katawan, sapagkat ang kabataan at ang kasariwaan ng buhay ay walang kabuluhan. Ecclesiastes, Kabanatang 12. Alalahanin mo rin naman ang may lalang sa iyo sa mga kaarawan ng iyong kabataan, bago dumating ang mga masamang araw at ang mga taon ay lumapit. Pagka iyong sasabihin, wala akong kaluguran sa mga yaon, bago ang araw at ang liwanag at ang buwan at ang mga bituin ay magdilim, at ang mga alapaap ay magsibalik pagkatapos ng ulan,
Sa kaarawan na mga tagapag-ingat ng bahay ay mga nginginig at ang mga malakas na lalaki ay napapayukod at ang mga manggigiling ay mga glilikat sapagkat sila'y kaunti at yaong nagsisidungaw sa mga dungawan ay mga sisilaw at ang mga pintuan ay sasarhan sa mga lansangan pagka ang tunog ng giling ay humina at ang isa'y babangon sa tinig ng ibon. At lahat ng mga anak na babae ng tugtugin ay mabababa. Oo, sila'y mga tatakot sa mataas at ang mga kakilabutan ay mapapasadaan. At ang puno ng almendro ay mamumulaklak at ang balang ay magiging pasan at ang pita ay manglulupaypay sapagkat ang tao ay puwapanaw sa kaniyang malaong tahanan at ang mga tagapanangis ay nagsisigala sa mga lansangan bago ang panaling pilak ay mapatid o ang mangkok na ginto ay mabasag o ang banga ay mabasag sa bukal o ang gulong ay masira sa balon at ang alabok ay mauwi sa lupa gaya ng una at ang diwa ay mababalik sa Diyos na nagbigay sa kanya. Walang kabuluhan na mga walang kabuluhan, sabi ng mangangaral, lahat ay walang kabuluhan. At bukod dito, sapagkat ang mangangaral ay pantas, ay nagpapatuloy siya ng pagtuturo ng kaalaman sa bayan. Oo, siya'y nangaral at sumiyasat at umayon ng maraming kawikaan. Humanap ang mangangaral ng mga nakalulugod na salita at ng nasusulat na matuwid na mga salita ng katotohanan. Ang mga salita ng pantas ay gaya ng mga tulis at gaya ng mga pako na nakakapit na mabuti. Ang mga salita ng mga pangulo ng mga kapulungan na nabigay mula sa isang pastor. At bukod dito, anak ko, maaaralan ka tungkol sa paggawa ng maraming aklat ay walang wakas at ang maraming pag-aaral ay kapaguran ng katawan. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kaniyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan, pati ng bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama.